balikan natin yung stand ni Erwin Tulfo o si Erich Sylvester na patungkol sa kung papaano daw ang pagtrato sa gusot ng China at Pilipinas. Mabaho talagang bunganga nito, pero may punto siya dito. Pero hindi ko alam kung ano ang nakain niya, hindi ko alam kung ano ang nalunok niya, at iba na yung paninindigan niya sa kung papaano dapat natin solusyonan yung problema ng China at ng Pilipinas. Kagagawan kasi ito ni Ilong Ranger, ni Tariela. Kung ano-ano ang pinaggagawa, tapos i-echo naman ito ng mga pulpul nating mga senador. Panoorin natin to ha. Mahalaga to. Kasi hindi natin alam or alam natin kung bakit nag-iba yung tono ni Erwin Tulfo. Panoorin natin to. 7 years ago, ibig sabihin, Duterte ang kanyang sinusuportahan. Akala ko pag mambabatas ay matalino. Bah, dapat lang pag mambabatas matalino. Akala ko pag ikaw ay magiging senador o congressman, ikaw ay matalino. O dapat lang, yun din ang akala ko. Bakit kayo nandyan na magkapatid? Meron palang mga congressman na mga pulpul. May mga senador din. 2. Hindi lang 2. 4, 5, 6. Marami sila. Meron palang mga congressman na mga bobo. Meron. Naging congressman ka, di ba? Tulad na lamang nitong si Congressman Gary Alejano. Gary Alejano. Yung Gary Alejano, i-google nyo na lang. Yan yung congressman ng party list ng Magdalo. Kasama yan ni Trillanes. So, galit-galitan ka ngayon dito kay Trillanes kasi kalaban to dati ni Pangulong Duterte. Tuloy. Sandamukal na tanga. Akalain mo ba namang sabihin niya na ay kaya ng Pilipinas na girahin ang China? Sandamukal ka talagang tanga kung yun yung sinabi niya na kayang girahin yung ano. Tama siya dito Tama siya. Tama. Kahit bastos yung bunganga niya, tama siya. Okay, tuloy. Gagi, parang narinig kong tumawa si Satanas Sorry. Jesus Maria Josep. Congressman Gary Alejano, anak ka ng cooking ng ina mo. Ha? Gagi. Yan, matagal ko nang gusto sabihin yan. Ha? Saan mo nakuha yung ideya na pwede nating girahin ang China? Kay Trillanes. Congressman Alejano, anak ka ng tinubuan ka ng kabuti sa wetpacks. Grabe, ang baho ng bunganga, no? Paano natin gigirahin? Kung yung gera nga lang doon sa Marawi na kalaban yung mga ISIS, Jesus Maria Josep, ilang daanan nalaga sa sundalo, gigirahin pa natin ang China? So, ibig sabihin nito, ayaw niyang makipaggera sa China. Totoo naman yung sinasabi niya. In short, ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung China tsaka Pilipinas. Diba? Kasi pag may gera, hindi pagkakaunawaan. Tuloy. Anak ka ng tipaklong, cooking, cooking ng ina mo. Ano nga ibabat-bat natin? Wala pa siguro isang oras, ubus na yung sundalo natin. Hindi, sabi ni Tariela, 30 days daw kaya nating depensahan yung sarili natin bago dumating yung reinforcement galing ng ibang bansa. Ikaw naman, Na 250,000 o 200,000 na sundalo, ubos. Simula sa Air Force, Navy, Army, Marines, ubos. Anak. Ano ba dapat ang gagawin natin na sa halip na makipaggera tayo, di ba? Kanang kamote. Napaka-pulpul mo. And come to think of it, graduate ka ng Philippine Military Academy, PMA. Jesus Maria Josep.
Anong gagawin mo? Mabuti pa siguro, dalhin mo na lahat ng AFP doon at sabihin mo sa China, barilin nyo na itong lahat. Gagi, wag naman. Anak ka nang hindi ka nag-iisip. Mabuti pa yung mga kababayan natin sa Facebook eh. Alam kung ano mangyayari. Gigirahin daw natin ang China kasi pinasok na ng China. Kinumpis kayo mga isda ng mga mangingisda. Hoy, Alejandro, hindi ko sinasabing wag tayo, manahimik lang tayo. Okay. May pamamaraan, ginagawa, pwedeng gawin at ginagawa na ng gobyerno. Ano ba yung pamamaraan na yon na wala sa dahas, wala sa sa gaya ng ginagawa mo na nag-privilege speech ka pa, pinapalayas mo yung ambassador ng China dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Ano ba dapat ang gawin natin? Sige nga, turuan mo nga kami, Erwin Tulfo na 7 years ago. Sa pamagitan ng diplomasya. Ay, sa pamamagitan pala ng diplomasya. Hindi pala sa pamamagitan ng pagsigaw-sigaw sa privilege speech, Sa diplomasya pala. Alam mo naman pala. Bakit ngayon, iba na? Bakit ngayon, naghuhurmentado ka na ang kapal ng pagmumukha mo na i-represent mo ang mga Pilipino at magpalayas ka ng isang ambasador? Bakit? Ano bang nakain mo? Ano bang nilunok mo? Ha? Naging senador ka lang. Nag-iba na yung timpla mo. Tapang-tapangan ka na. Pwede naman pala. Diplomasya pala ang sagot, Hindi yung pagsisigaw-sigaw mo at pag-grandstanding mo, Imagine privilege speech. Shh. May F-word ka pang binanggit. Bastos talaga bunganga nito, Diplomasya daw, ha? Tuloy. Yun na lang ang tanging magagawa natin. Yun pala yung tanging magagawa. Diplomasya. Okay, now we know. Hindi tayo pwede magsiga-sigaan na Hindi tayo pwedeng magsiga-sigahan. Ang siga-siga mo sa privilege speech mo na nagsisisigaw, at magwawardi-wardi sa liit natin at wala tayong mga gamit, kaya tayong apakan. Ay, kaya pala tayong apakan. Paano na lang pala? Dahil sa mga pinagsasasabi ninyo. Bastos, layas, get the out. Diba? Kulang na lang apak-apakan nyo, Diba? Tapos, balikan mo kaya tong video mo na to, Erwin. Ang China parang higante, tayo parang langgam. Oy, alam niya na ang China parang higante, tayo ay parang langgam. Alam pala niya. Tapos tapang-tapangan ka ngayon, nagsenador ka lang, hayop ka. Anak ka ng pusit. Napaka-pulpul mong congressman kang hinayo pa ka. Sapatusin ko yung ulo mo, Ay, pinagbantaan ka pa pala noon. Grabe. Magdalo. Sundalo. Sasapatusin lang pala sa ulo. Pumayag naman siya dito. Gary, Alejandro. Ba't ganun? Yung mga miyembro ng Magdalo, ba't ganun? Itong si Trillanes. Sundalong kanin. Binitbit sa binitbit yung pantalon Tapos ito naman, sasapatusin ka lang ng isang dating reporter. Reporter dati siya dito, ng reporter na si Erwin Tulfo. Payag ka doon? Yung kalbo to Alam ko, napipicture ko to yung kalbo, yung parang Trillanes din magsalita Itong binirabira niya dito So anyway, alam pala ni Erwin Tulfo na dapat daanin sa diplomasya. 7 years ago. Tignan mo nga naman kung anong nagagawa ng kapangyarihan, Nakatikim ng konting posisyon, nakatikim ng konting kapangyarihan, nag-iiba ang posisyon. Biglang tumapang na akala mo naman na kapag gegirahin tayo ng China dahil sa mga pinagsasasabi ninyo, madedepensahan ng hukbong sandataan natin ang bawat Pilipino. Paliparan lang tayo ng ilang
supersonic na missile dyan, burado ang Pilipinas eh. Tapos, hindi ko maintindihan sa mga politiko natin, itong mga senador na to, na hindi nila alam magdahan-dahan. Kasi sinasabi, bakit pinipigilan ang freedom of speech ng mga public officials natin? Sino ba nauna? Hindi ba naunang nangutya si Tariela? Sumagot ang China. Sumausaw naman kayong mga politikong mga walang niya kayo. Ngayon sinagot ulit kayo. Aba, freedom of speech ang ipinagsisigawan ninyo. Bakit wala ba silang karapatang magsalita at idepensa ang sarili nila? Hindi ko kinakampihan yung China ha. Kaya lang, nasusuka lang ako, nandidiri ako dito sa mga pinaggagawa ng ating mga politiko. Na sila dapat ang unang-unang makapag-isip na daanin sa diplomasya. Pero ang problema, sila pa ngayon ang gumagawa ng kaparaanan at gatungan yung tensyon.